Si Chen Ronggang ang bunso sa 3 anak at nag-iisang anak na lalaki nina Ji Kui at ng kanyang asawa. Ang pamilya ay nagmamay-ari ng hotel sa kanilang bayan. Mula sa araw na isinilang si Chen, si Ji Kui at ang kanyang asawa ay ini-spoiled si Chen, palaging oo sa kanya at hindi kailanman sinisisi sa kanya para sa anumang problema na ginawa niya. Noong 14 na taong gulang si Chen, nakilala niya si Jiang, na 16 na taong gulang, at naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga gulay sa kalye. Ang ama ni Jiang ay namatay noong siya ay 2 taong gulang, at ang kanyang ina ay nag-asawang muli at iniwan siya. Wala na siyang narinig mula sa kanyang ina mula noon. Siya ay pinalaki ng kanyang 70 taong gulang na lolo. Mabilis na nagkasama sina Jiang at Chen at si Jiang ay tumira kasama si Chen. Pagkalipas ng 2 buwan, nabuntis si Jiang, ngunit wala sa kanila ang sapat na gulang para magpakasal ng legal. Kaya't hindi nila may rehistro ang kanilang kasal, ngunit nagsagawa lamang ng isang maliit na seremonya. Simula nang ikasal si Jiang kay Chen, naramdaman ni Jiang ang init ng pagmamahal ng isang pamilya dahil mahal na mahal siya ng mga magulang ni Chen at itinuring siyang parang sariling anak nila. At dahil sa natanggap, nagpapasalamat si Jiang, na walang mga magulang mula pagkabata. Di nagtagal pagkatapos ng kapanganakan ng unang anak nina Jiang at Chen, umalis si Chen sa bahay upang magtrabaho sa ibang lungsod. Sa panahong ito, madalas siyang umiinom at nakipagtalik sa kanyang mga katrabaho. Makalipas ang ilang taon, huminto sa trabaho si Chen at umuwi. Gayunpaman, pagka-uwi, si Chen ay tila nagbago sa ibang tao. Siya ay sobrang irritable at hindi nagtatrabaho. Uminom siya, sumugal, at nakipagtalik sa iba't ibang babae. Araw-araw siyang nagpapakasaya at laging binabayaran ng kanyang ama ang kanyang mga utang. Hindi lang iyon, madalas bugbugin ni Chen ang kanyang asawa. Minsan tinatali niya ito sa kama at binubugbog. Kung minsan ay sinunog ni Chen si Jiang ng isang soldering iron. Tiniis ni Jiang ang mga pananakit ni Chen at nagkaroon ng 2 pang anak kay Chen sa mga susunod na taon. Noong 2007, dahil sa pagmamalabos ni Chen, kinailangan ni Ji Kui na ibenta ang hotel para mabayaran ang mga utang ni Chen. Nang maglaon, dinala ni Ji Kui ang kanyang asawa, ang kanyang anak na si Hui, at ang pamilya ni Chen sa Anning City. Dito ay umupo sila ng bahay at nagbukas ng maliit na motel doon. Matapos dumating mula sa bayan sa Anning City, nagpakasawa pa rin si Chen sa pagsusugal, pag-inom, pakikiapid. Sa tuwing kapos siya sa pera, hinihingi niya ito sa kanyang ama. Kapag masama ang loob niya, binugbog niya ang asawa. Ang masama pa, minsan, habang nakikipagtalik sa ibang babae, sinadya ni Chen na tawagan si Jiang at ipapakinig kung paano nila ito ginagawa ng babae niya. Gusto ni Jiang na makipaghiwalay, ngunit hindi pumayag si Chen maliban na lang kung sa kay Chen may iwan ang 3 anak. Ngunit alam ni Jiang na walang paraan na si Chen, na isang irresponsibleng ama, ay makapagpapalaki ng 3 anak ng mag-isa. Kaya tinalikuran ni Jiang ang ideyang makipagdiborsyo. Kapag pinagalitan ni Ji Kui si Chen sa ginawa niya kay Jiang, matatalo pa ni Chen si Ji Kui. Minsan, binali ni Chen ang tadyang ni Ji Kui na kanyang ama. Mayroong ilang beses na hinabol ni Chen si Ji Kui gamit ang isang kutsilyo o isang laryo, na nagsasabing gusto niya itong patayin. Ilang beses nang tumawag ng pulis ang pamilya dahil dito. At pansamantalang ikukulong si Chen, ngunit hindi nito lubusang nalutas ang problema. Sa desperasyon, para makalayo kay Chen, ibinigay ni Ji Kui at ng kanyang asawa ang motel kay Jiang upang pamahalaan. At lumipat sila sa isang kalapit na lungsod at nagbukas muli ng isang maliit na motel upang maghanap buhay. Pero kahit ganon, hindi nila tuluyang inalis si Chen. Madalas pa ring humingi ng pera si Chen sa kanyang mga magulang dahil sa mga utang sa sugal.
Ang orihinal na mayaman na pamilya ay unti-unting nasira dahil kay Chen. Upang kumita ng mas maraming pera, nakahanap si Jikoy ng trabaho sa construction site. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gustong patayin ni Chen ang kanyang ama para mandaya para sa compensation. Ilang beses sinubukang lasunin ni Chen si Jikoy, ngunit sa kabutihang palad, nalaman ito ni Jikoy. Dahil sa mga inaasal ni Chen, tuluyang nawala ng pag-asa si Jikoy sa kay Chen. Hindi lamang siya binugbog ng kanyang pinakamamahal na anak, ngunit gusto din siyang mamatay nito. Sa oras na ito, si Jikoy ay nagkaroon ng matapang at kakilakilabot na ideya na patayin si Chen. Noong Agosto, si Jikoy ay tinawag ang kanyang manugang na si Jiang at ang kanyang anak na si Hui sa kanyang tahanan at sinabi sa kanila ang ideya. Matapos mag-usap, nagpa siya ang tatlo na kunin ang kasintahan ni Hui na si Hua para patayin si Chen sa halagang 6,000 yuan. Pumayag naman si Hua. Noong ika-21, hiniling niya kay Chen na mangisda sa tabi ng ilog. At dito hinampas ni Hua ng bato ang ulo ni Chen. Pero nasugatan lang si Chen at ginantihan si Hua, kaya nabigo si Hua. Pagkatapos ay tumawag si Chen ng pulis. Mabilis na nahanap ng mga pulis si Chen base sa ibinigay nitong address. Sa oras na iyon, may dugo sa kanyang ulo, at siya ay amoy alak. Sinabi niya sa pulisya na siya ay nasugatan ng kanyang kaibigan habang nangangisda kasama niya sa tabi ng ilog. Pinadala muna ng pulisya si Chen sa ospital para gamutin at pagkatapos ay dinala siya pabalik sa istasyon ng pulisya upang maunawaan ang sitwasyon. Pero lasing na lasing si Chen para sabihin ang eksaktong nangyari, kaya tinawagan niya ang asawa. Makalipas ang ilang minuto, dumating sa himpilan ng pulisya ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang asawa. Ang kanyang asawang si Jiang Deiying, ay nagsabi sa pulisya na si Chen ay natamba at nasugatan ang sarili matapos uminom ng labis noong gabing iyon. Sinabi ni Jiang na dapat niyang dalhin siya sa bahay upang magpahinga at bumalik sa istasyon ng pulisya upang magbigay ng karagdagang impormasyon kapag siya ay nahimasmasan. Pagkatapos ng insidenteng ito, tila napagtanto ni Chen na may gustong pumatay sa kanyang pamilya. Kaya nagbanta siyang papatayin ang lahat ng tao sa kanyang pamilya bilang paghihiganti. Naniniwala si Jikoy na talagang sasaktan ni Chen ang kanyang pamilya, kaya nagpasya siyang patayin si Chen para protektahan ang kanyang pamilya at ang kanyang sarili. Noong gabi ng krimen, pagkatapos makatulog ni Chen, pumunta sina Jikoy at Hua sa bahay ni Chen. Pinagbuksan sila ni Jiang ng pinto bilang napagkasunduan. Lumapit ang dalawang lalaki sa kama at binugbog ng mga stick si Chen. Maya-maya, tumigil sa paghinga si Chen. Matapos kumpirmahin na patay na si Chen, hiniwa ni Jikoy at Hua ang katawan sa 4 na piraso. Pagkatapos ay sumakay ng tricycle si Jikoy patungo sa lawa at itinapon ang mga piraso ng katawan ng kanyang anak sa lawa. Upang maiwasang lumutang ang katawan sa ilog, dinagdagan niya ng mga brick ang bawat likod. Noong ika-25 ng Setyembre, 2010, isang sanitation worker sa Aneng City ay namumulot ng basura sa tabi ng lawa nang makita niya ang isang plastic bag na lumulutang sa ilalim ng tubig. Pagkatapos ay hinugot niya ang plastic bag, ngunit nang buksan niya ito, nakita niya ang isang ulo ng tao sa loob. Agad na tumawag ng pulis ang takot na sanitation worker, at makalipas ang 10 minuto, dumating ang pulis sa pinangyarihan. Matapos ang investigasyon, nakumpirma na ang ulo na may mga sariwang marka sa leeg ay pag-aari ng isang nasa hustong gulang na lalaki, ngunit ang katawan ay nawawala. Kaya naman, sinimulan ng mga pulis ang paghahanap sa lawa at mga nakapaligid na lugar kung makikita nila ang natitirang bangkay.
Matapos ang forensic examination, natukoy na ang namatay ay nasa 30 taong gulang at namatay mga 3 hanggang 10 araw ang nakalipas. Ang mukha ng namatay ay dumanas ng maraming blunt force traumas, kabilang ang mga bali at pagbaluktot ng kilay at mga buto ng ilong. Bukod pa rito, dahil sa mahabang panahon ng paglulubog sa tubig, ang bungo ay bumukol at naagnas, na naging dahilan upang hindi makilala ang namatay batay sa mukha. Gayunpaman, maraming tahi sa likod ng ulo ang nagpaalala sa isang pulis tungkol sa lalaking dinala nila sa ospital para gamutin. Iniisip ng mga pulis kung ang namatay ay si Chen na dinala nila sa ospital para sa mga tahi. Kaya naman, pumunta ang pulis sa bahay ni Chen para magtanong. Sinabi ng kanyang asawang si Jiang na umalis si Chen sa bahay ilang araw na ang nakakaraan at hindi pa bumabalik. Wala siyang ideya kung saan siya nagpunta. Ang kanyang sagot ay pumukaw ng hinala ng mga pulis dahil Chinese Mid-Autumn Festival noong panahong iyon, na isang napakahalagang pagdiriwang. Kadalasan sa mga panahong iyon, ang pamilya ay nagsasama-sama upang magdiwang. Ngunit lumabas si Chen sa oras na ito at walang balita mula sa kanya sa loob ng ilang araw. Nag-imbestiga pa ang pulisya at napag-alaman na nasa bahay pa rin ang ilan sa mga personal na gamit ni Chen, tulad ng kanyang wallet at ID, hindi tulad ng paglabas para sa isang paglalakbay. Pagkatapos ay tinanong ng pulisya ang mga kapitbahay ni Chen at nalaman na siya at ang kanyang asawa ay dumating sa Anning City 3 taon na ang nakakaraan kasama ang kanilang 3 anak at nagpapatakbo sila ng isang maliit na motel dito. Si Chen at ang kanyang asawa ay nagkaroon ng isang kakilakilabot na relasyon. Nagtalo at nag-away sila ng husto. Kasunod nito, sinuri ng pulisya ang mga talaan ng paggamot ni Chen sa ospital at nalaman na mayroon itong 3 tahi sa ulo noon at mayroon ding 3 tahi sa ulo ng namatay. Bukod dito, tumugma ang kanilang mga lokasyon ng sugat. Nangongolekta ang pulisya ng mga sample ng dugo mula sa anak ni Chen at inihambing ang mga ito sa DNA na nakuha mula sa ulo ng namatay. Kinumpirma ng mga resulta ng paghahambing na si Chen nga ang namatay. Kaya naman, hinalugog kaagad ng mga pulis ang bahay ni Chen at may nakita silang bahid ng dugo sa dingding ng bahay nito. Pagkatapos ng pagsusuri, natukoy na ang mantsa ng dugo na ito ay kay Chen. Ito ay nagpahiwatig na si Chen ay malamang na pinutol ang katawan pagkatapos na patayin sa bahay. Malinaw, ang kanyang asawang si Jiang ang pinakahinala. Dinala ng pulis si Jiang sa himpilan ng pulisya at tinanong siya. Inamin ni Jiang ang lahat. Brutal ang paraan ng pagpatay at paghihiwalay ng katawan nito ng 4 na tao kay Chen. Ngunit kung isa sa alang-alang ang ginawa ni Chen at ang katotohanang pinagbantaan niya ang buhay ng kanyang pamilya. Hinatulan ng korte si Ji Kui ng 15 taon sa bilangguan. Hoa sa 10 taon sa bilangguan, at Jiang at Hui sa 5 taon sa bilangguan. Matapos ang krimen, ipinagbili ng ina ni Chen ang motel at bumalik sa kanilang bayan kasama ang kanyang mga apo.